Together with me is our Assistant Secretary of the Department of Education and the Secretary General of the Palarong Pambansa, Mr. Tonesito Omali. Good evening to you, sir. I just want to ask kung gaano na po ba kahanda ang Albay in terms of preparation for the Palarong Pambansa na formal na pong magbubukas-bukas. Well, handang-handa na po ang lalawigan ng Albay. Meron pong mga maliliit na issue nung nakarang araw. Ito naman po yung mga dagliang natugunan. Talagang malaking pasasalamat po ang ating pong dapat ibigay sa ating Governor Joey Salceda. Napaka husay ng kanya pong pagpapatakbo at pag-host itong Palarong Pambansa po natin. Okay. Ano po ang inyong expectation po sa pinakabagong region na sasali po sa Palarong Pambansa, ang NIR, that there are two cultures po na pinag-unite na po ngayon, di ba? They're coming from Region 7 and the Region 6. So ano pong expectations niyo po? Well, we expect them to be very competitive dahil ang Region 6 as a region and Region 7 as a separate region ever since, maski kasama pa itong mga dating lalawigan na nasa NIR na ngayon, ay talagang napakahuhusay ng kanilang performance at maraming mga bata ang nagmumula sa Negros Occidental at Negros Oriental. Ngayon pinagsama itong dalawang napakahusay na lalawigan na ito, binuwang NIR. I expect NIR to do well in this year's edition of Palaro. Ano po ang inyong expectations for this 2016 Palarong Pambansa? Well, tulad ng mga nakaraang taon, magiging maayos po muli dahil ito na ang huling Palarong Pambansa natin sa termino ng ating kalihim brother Armin Luistro. Makikita po sana natin yung mga nasimulan tulad ng Palaro Clean and Green, yung mga special awards na ika nga na institutionalize na ating binibigay sa mga bata para hindi lamang mag-focus sa medalya, kundi pati na rin sa special awards, most disciplined, most organized, yung mga ganyang pagbabago, yung special games, lalo natin pinapaganda, yung demonstration sports, yung futsal, inaasahan natin maging regular sports na next year. Yan ang mga ilan sa pagbabago na nakikita natin sa Palarong Pambansa. Speaking po ng Clean and Green, what is the significance of holding this contest in line with the Palarong Pambansa? Yun nga po yung sinasabi ni brother, hindi dapat tayo mag-focus sa pagkuha ng medalya lamang. Kailangan yung mga aral, yung disiplina na ating nakukuha dapat isabuhay natin dahil yan naman talaga ang esensya ng Palarong Pambansa. Ang matuto at magamit nila ang mga natutunan nila sa totoong buhay. Okay. Ang inyong mensahe po sa 18 delegations for this year's Palarong Pambansa? Well, maglaro po tayo ng mahusay, hindi lamang po para po manalo ng medalya, kung hindi po sa konteksto ng pakikipagkaisa, pagiging magkakapatid tayo. Sa mga susunod na araw, huwag nating isipin na tayo yung mga iba't ibang rehiyon na nagsasalita ng iba't ibang lingwahe. Sa susunod na araw, magsalita po lamang tayo ng isang lingwahe na mauunawaan ng lahat at yan ang Palarong Pambansa. Salamat. Okay, maraming salamat po. So there you have it. You heard it straight from our Assistant Secretary of the Department of Education and at the same time our Secretary General of the Palarong Pambansa, Mr. Tonesito Omali. I am Jessica Acopanda Amores. Together with me is my cameraman, Mr. Arnold Muñez of the NIR Regional Media Group.